All roads lead to Batasang Pambansa para sa ikalimang sona ni Pangulong Marcos. At para sa update, naroon si House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano na ba ang latest dyan? Kamusta ang sitwasyon? Kamusta ang mood? Yes, Ruth, nakahanda na nga mag-convene sa isang joint session ang Senado at Kamara para makinig dito nga sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. At sa mga oras nga na ito, at makikita natin dito sa North Lobby ay halos nagdatingan na kanina pa yung mga panauhin para nga sa SONA. Nakita na natin kanina na dumaan dito mismo sina Senate President Sherwin Gatchalian, kasama rin niya sina Senators Risa Hontiveros, Senator Mig Zubiri, Erwin Tulfo, Raffy Tulfo at Lito Lapid. At nakita na rin natin syempre na pumasok dito sa North Lobby sina Majority Leader Sandro Marcos, ilang House prosecutors na sina Kong Xiao Jokno, Leila De Lima, Jervy Luistro, Joel Chua, Lordan Suwan at iba pa. Nagbalik sesyon na nga ang Kongreso eksakto alas 10 kaninang umaga matapos ang halos 2 buwang adjournment. Inaasahang tatrabahuhin ng mga senador at kongresista ang pagpasa sa LADAC priority bills ng Administrasyong Marcos. Sa panig ng Kamara, kabilang sa tututukan nila ang Cybersecurity Act, Partyless System Reform Act at iba pa. Inaabangan naman ng mga mambabatas ang SONA ni Pangulong Marcos. Ayon sa kanyang anak na si House Majority Leader Congressman Sandro Marcos, nasa 1.5 oras tatagal ang talumpati ni PBBM. Bukod dyan, wala nang ibinahagi pang ibang detalye ang presidential son tungkol sa lalamanin ng SONA ng kanyang ama. Pakinggan natin itong bahagi ng pahayag ni Congressman Sandro. As far as to what the contents of the speech are, alam niyo naman ayoko unahan ng Pangulo. So I will leave it to him to deliver his message. Ayoko naman magbigay ng spoilers and whatnot. As far as the details, that's as much as I can give. But I'm sure there will be lots to be spoken about. Samantala, Ruth, nagpatutsada rin si Congressman Sandro laban doon sa ilang kaalyado ng mga Duterte na nananawagan na muling imbestigahan ang flood control scandal. Kung babalikan natin noong nakaraang SONA, kabilang sa pinakapinalakpakan at hiniyawan ang pagsiwalat ni Pangulong Marcos sa Ghost Flood Control Projects. Pakinggan natin itong bahagi ng panayam kay Congressman Sandro. Kahit anong magiging resulta ng pag-iimbestiga, kung i-resume sa lower house, ang sasabihin ng tao is, sakot naman yung tao dyan. Wala kaming tiwala sa report. So let's leave the ombudsman and the necessary bodies to do that to do that themselves. Ruth, ilan nga doon sa mga nakausap natin ng mga mambabatas kanina, umaasa sila na sana raw marinig nila mismo kay Pangulong Bongbong Marcos hindi po tingi-tingi na mga solusyon dito sa malalaking problema ng bansa. Umaasa sila na merong solusyon ng ang Pangulo tungkol nga po dito sa pagpapababa ng mga tumataas na bilihin. Kung maaari ay kaltasan itong 12% VAT at gawing 10% na lamang. At syempre, umaasa sila na meron ding national legislated wage hike na hanggang 200 pesos. At nananawagan din sila na sana may marinig din sila sa pagtindig muli ng Pangulo dito nga sa West Philippine Sea. At gayon din follow up doon sa nakaraan na niyang SONA tungkol doon sa pagpapanagot dito sa mga sangkot sa flood control scandal. At kanina nga doon sa muling pagbubukas ng sesyon, Ruth, hindi natin nakita ang dumalo doon sa opening ng second regular session ng 20th Congress. Itong si dating Speaker Martin Romualdez na inireklamo o sinampahan ng reklamo ng Ombudsman kaugnay nga doon sa flood control scandal. At wala rin tayong nakitang mga kaanak ni Vice President Sara Duterte gaya nga ni Congressman Pulong Duterte. Yun muna ang latest. Balik sa Ruth. Yan po ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.